ang ika-16 na generation ng Toyota Crown. Kung ihahambing natin ito sa kasaysayan ng Japan, ito ay ang Meiji Earthquake. Mangyaring tingnan. Ito ay simula ng isang bagong panahon. Habang ang natitirang bahagi ng industriya ng sasakyan ay nagmamadali patungo sa isang all-electric na hinaharap, ang Toyota ay kumuha ng ibang landas na humahamon sa lahat ng sinabi sa amin tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang kadi-engineer ng Toyota ay naniniwala na ang mga EV ay hindi lamang ang solution sa isang napapanatiling hinaharap at nakabuo ng isang makina na umalis sa merkado ng EV sa ganap na pagkabigla. Ngunit bakit nilalabanan ng Toyota ang EV trend kung napakaraming iba pang mga automaker ang ganap na nakatuon? May alam ba ang Toyota na hindi alam ng ibang bahagi ng industriya? Sumali sa amin habang inilalantad namin ang nakakagulat na mga detalye ng diskarte ng Toyota. Matapang na paninindigan ng Toyota laban sa EVs. Sa isang hakbang na ikinagulat ng mga eksperto sa industriya ng sasakyan, hindi binibili ng Toyota ang all-electric na hinaharap na napakaraming iba pang mga automaker ang nagmamadali. Nakikita mo, ang mga kumpanya tulad ng Ford, Volkswagen at Mercedes ay gumagawa ng malalaking pangako tungkol sa pag-phase out ng mga kotseng pinapagana ng gas at ang Toyota ay nakatayong matatag at nagsasabing, hindi ganun kabilis. Naniniwala ang Toyota na ang mundo ay hindi pa handa na lumipat sa mga dekuryenteng sasakyan at ayon sa Toyota, ang pagpilit sa paglipat na iyon nang masyadong maaga ay maaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Hindi tulad ng mga kakompetensya na nag-aagawan na maglunsad ng maraming EV hanggat maaari, ang Toyota ay tumatahak sa ibang landas na humahamon sa ideya na ang mga dekuryenteng sasakyan ang tanging paraan pasulong. Ngunit bakit napakalaban ng Toyota? Tungkol ba ito sa pagprotekta sa negosyo nito o may punto ba ito? Tandaan na ang Toyota ay hindi natatakot sa pagbabago. Ito ang kumpanyang nagbigay sa mundo ng Prius noong 1997 na siyang unang mass-market hybrid. Noon, ang hybrid ay isang radical na idea. Ngunit pinatunayan ng Toyota na ang pagsasama ng isang gas engine na may isang dekuryenteng motor ay maaring gumana. Ngunit hindi iyon ang pinakamagandang bagay tungkol kay Prius. Ang Prius ay nagtakda ng entablado para sa mga modernong hybrid na kotse na nagtutulak sa industriya patungo sa mas malinis na enerhiya bago pa man. Ang ganap na mga dekuryenteng sasakyan ay itinuturing na isang seryosong option. Gayunpaman, sa kabila ng pangunguna sa hybrid na kilusan, naging mabagal ang Toyota sa pag-all-in sa mga dekuryenteng sasakyan. Habang Tesla, Rivian, at Lucid ay gumawa ng mga headlines sa mga tagumpay sa EV, patuloy na pinipino ng Toyota ang hybrid na teknolohiya at namumuhunan sa mga alternatibong mapagkukunan ng gasolina tulad ng hydrogen. Para sa ilan, ang pag-atsubili na ito ay nagmumukhang luma na ang Toyota, ngunit iginiit ng kumpanya na ito ay pagiging makatotohanan lamang. Walang alinlangan na naniniwala ang Toyota na ang pagtalon sa isang all-EV na hinaharap ay isang pagkakamali or decision na maaring mag-iwan ng milyon-milyong driver na walang practical na mga option. Mas naging malinaw ang posisyon ng Toyota noong 2021 nang tumanggi itong lagdaan ang COP26 Climate Agreement. Nanawagan ang deal na ito para sa mga automaker na huminto sa pagbebenta ng mga kotseng pinapagana ng gas sa 2040, ngunit tumanggi ang Toyota. Susuportahan din nito ang magkaparehong pag-unlad ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa halip na sundan ang karamihan, ipinagtalo ng Toyota na ang mundo ay hindi pa handa na gumawa ng ganoong matinding pagbabago. Siyempre, ang desisyong ito ay nagdulot ng backlash. Inakusa ng mga kritiko ang Toyota ng pagbagalang pag-unlad. Paano magiging laban sa mga EV ang parehong kumpanya na nag-revolution sa mga hybrid? Ngunit hindi umaatras ang Toyota. Inangkin ng kumpanya na ang pagtulak para sa 100% na pag-aampon ng EV ay tinatanaw ang ilang mga critical na kadahilanan. At nakakagulat, ito ay mga kadahilanan na hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga tao. At maniwala ka man o hindi, may punto sila. Maraming bansa ang nagpapasa ng mga batas para i-phase out ang mga sasakyang pinapagana ng gas. Ang California, European Union, Canada at Australia ay lahat ay nagtakda ng mga deadline upang ipagbawal ang mga bagong sasakyang panggasol hanggang 2035. Sa ibabaw, ito ay parang isang mahusay na hakbang para sa kapaligiran. Gayunpaman, pinagtatalunan ng Toyota na binabalewala ng mga batas na ito ang mas malaking larawan. Bilang panimula, hindi lahat ng bansa ay may infrastruktura upang suportahan ang mga EV. Nagbebenta ang Toyota ng mga kotse sa mahigit 200 bansa. Marami sa mga ito ay walang sapat na charging station, stable na grid ng kuryente o kahit na ang mga mapagkukunan upang mapanatili ang mga dekuryenteng sasakyan. Ang pugpilit sa isang pandaigdigang paglipat sa mga EV nang hindi nalutas ang mga isyong ito ay maaring mag-iwan ng milyon-milyong mga driver na ma-stranded. Mahilig ako sa mga kotse. Laging meron, palaging gagawin.
Ang pag-alala ng Toyota ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga kotse. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang mga tao ay mayroon pa ring maasahang transportation. Sa mga lugar kung saan mahina ang mga power grid o mas madaling ma-access ang gas kaysa sa kuryente, hindi makatotohanan ang pagiging ganap na kuryente. Iwanan natin sandali ang tatak at pag-usapan ang tungkol sa isang lalaki. Karamihan sa paninindigan ng Toyota sa mga EV ay nagmula sa dating CEO nito, si Akio Toyoda, na namuno sa kumpanya hanggang 2023. Hindi tulad ng mga executive sa ibang mga automaker, may ginawa ang Toyota na ikinagulat ng lahat. Hindi siya umimik na sabihin ang kanyang isip kahit isang minuto. Halimbawa, nilinaw niya na hindi siya tutol sa mga electric car. Hindi lang siya naniniwala na sila ang pinakamahusay na solusyon para sa bawat driver. Nagtalo siya na ang mga EV ay na-overhyped at ang pagtulak sa kanila ng masyadong agresibo ay maaring humantong sa mga malalaking problema. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy ng Toyota ang pamumuhunan sa hybrid na teknolohiya, lakas ng hydrogen at mga bagong disenyo ng makina sa halip na ibuhos ang lahat sa mga EV. Habang sinubukan ng ibang mga kumpanya na abutin ang Tesla, nakatuon ang Toyota sa paghahanap ng mga alternatibo na hindi mangangailangan ng kabuuang paglipat mula sa mga makina ng pagkasunog. Ang diskarte ng Toyota ay hindi popular sa lahat. Maraming mga pinuno ng industriya at mga grupo ng kapaligiran ang pumuna sa kanyang pagtutol sa mga EV. Ngunit nanindigan siya sa kanyang posisyon. Iginiit na ang pagmamadali patungo sa isang all-electric na hinaharap ay hindi kasing simple ng inaakala ng mga tao. Naniniwala ang Toyota na ang pagsasama-sama ng mga teknolohiya, hybrids, hydrogen-powered cars at maging ang mga pinahusay na gasoline engine ay ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang mga emisyon habang pinananatiling abot-kaya at accessible ang mga kotse. Sa pamamagitan ng pagtanggi na ganap na italaga sa mga EV, ipinoposisyon ng Toyota ang sarili bilang tatak para sa mga taong nangangailangan ng mga alternatibo, ngunit maging tapat tayo. Ang discarding ito ay may malaking panganib. Kung ang pag-ampon ng EV ay mangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng Toyota, maari itong mahuli. Sa kabilang banda, kung ang paglipat sa electric ay nagpapatunay na mas mahirap kaysa sa inaasahan, ang Toyota ay maaring magmukhang katulad ng kumpanyang nakakita ng problema bago ang iba. Ang pinakabagong karagdagan ng Toyota sa kanilang crossover lineup, ang 2025 at doon nagiging kawili-wili ang mga bagay. Habang ang mga EV ay maaring nangingibabaw sa pag-uusap ngayon, ang Toyota ay may ibang solution sa isip. Isa na biyaring magbago ng lahat. Gayunpaman, upang maunawaan kung bakit naniniwala ang Toyota sa alternatibong iyon, kailangan muna nating tingnan ang mga nakatagong problema ng mga electric car, mga nakatagong problema sa mga EV. Ang mga dikuryenteng sasakyan ay nasa lahat ng dako ngayon. Napansin mo ba na ang bawat commercial ng kotse ay tungkol sa ilang bagong EV na may mga futuristic na feature, at ang mga pamahalaan sa buong mundo ay gumagawa ng malalaking pangako na i-phase out ang mga sasakyang pinapagana ng gas. Sa ibabaw, ang mga EV ay ang perpektong solution upang labanan ang pagbabago ng klima at mabawasan ang pollution. Ngunit ang isang bahagi ng kwento ay hindi sapat na pinag-uusapan. Ang mga tunay na hamon ng paggawa ng mga dikuryenteng sasakyan ay gumagana para sa lahat. Ang mga dikuryenteng sasakyan ay ang paraan ng hinaharap, kaya gusto mong maging nangunguna dito. Talagang, at ang totoo ay hindi lang Toyota ang nag-alala. Maging ang mga taong sumusuporta sa mga EV ay nagsisimula ng magtanong ng mahihirap na tanong. Ang mga dikuryenteng sasakyan ba ay kasing linis ng iniisip natin? Makakagawa ba ang mundo ng sapat na baterya para sa lahat ng mga kotseng ito? At ano ang mangyayari sa power grid kapag milyon-milyon ang kailangang singilin ang kanilang mga EV ng sabay-sabay? Hatiin natin ito. Nangangailangan ng electric-only na pagbebenta ng kotse bago ang 2035. Kaya mga 10 taon ang layo, ang mga EV na iyon ay kilala sa pagtitipid ng pera sa gas. Hatiin natin ito. Sa kasalukuyan, ang mga EV ay bumubuo lamang ng halos 1% ng lahat ng mga kotse sa buong mundo. Maliit na bahagi iyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang bilang na iyon ay tumalon sa 10%, 20%, o kahit na 50%? Ang mas maraming dikuryenteng sasakyan ay nangangahulugan ng mas maraming pangangailangan sa kuryente. Marami pa. Ayon sa mga pagtatansya ng Toyota, ang pagkonsumo ng kuryente ay maaring tumaas kung ang mga dikuryenteng sasakyan ang magiging pamantayan. Ang US, halimbawa, ay kailangang dagdagan ang production ng kuryente ng 40% sa 2030 para lamang makasabay. Iyan ay tulad ng pagtatayo ng 2 dosenang bagong power plant sa wala pang isang dekada. At tandaan, ito ay isang bansa lamang, saan nanggagaling ang lahat ng kuryenteng iyon. Karamihan sa mga power grid sa buong mundo ay nahihirapan na. Nangyayari ang mga rolling blackout sa mga lugar tulad ng California tuwing tag-araw, at ang Europa ay nahaharap sa kakulangan sa enerhiya mula nang maabala ng digmaan sa Ukraine ang mga supply ng gas.
Ang pagdaragdag ng milyon-milyong EV sa isang nakaunat ng sistema ay maaring magdulot ng malalaking problema, lalo na sa panahon ng matinding panahon kapag mataas na ang paggamit ng kuryente. At narito ang kicker, karamihan sa mundo ay nakakakuha pa rin ng kuryente mula sa mga fossil fuel. Ang carbon, natural gas, at langgis ay nagpapagana sa mga grids sa maraming bansa. Kaya kahit na ang iyong EV ay hindi nasusunog ang gas, ang kuryente na nagcha-charge nito ay malamang. Nangangahulugan ito na ang mga EV ay maaring hindi kasing linis ng tila, lalo na sa mga lugar kung saan ang renewable energy ay hindi malawak na magagamit. Pag-usapan natin ang isa pang issue, mga baterya ng EV. Ang mga baterya ay kung bakit posible ang mga dikuryenteng sasakyan, ngunit ang mga ito ay may sariling hanay ng mga hamon. Ang pinakamalaking issue, lithium. Ang lithium ay ang pangunahing material na ginagamit sa mga baterya ng EV at ang pangangailangan nito ay sumasabog. Ang problema ay walang sapat na lithium upang matugunan ang napakalaking pagtaas sa production ng baterya. At kahit na meron, ang pagmimina ay isang malaking problema sa kapaligiran. Karamihan sa lithium sa mundo ay nagmula sa Chile, Argentina, at Australia. Ang proseso ng pagmimina ay umaagos ng napakalaking dami ng tubig, sumisira sa mga local na ecosystem, at lumilikha ng pollution. Sa ilang lugar, naubusan ng tubig ang buong komunidad dahil kinuha ng lithium mining ang kanilang supply ng tubig tabang. At hindi lang lithium ang issue. Ang baterya ng EV ay umaasa din sa nickel, cobalt, at manganese na mina sa mga bansa tulad ng Democratic Republic of Congo. Marami sa mga operasyong ito ng pagmimina ay gumagamit ng child labor at mapanganib na mga kondisyon sa pagtatrabaho na nagpapalaki ng mga seryosong alalahanin sa etika. Kaya, habang ang mga EV ay hindi gumagawa ng mga emission mula sa isang tailpipe, ang kanilang mga baterya ay may iba't ibang gastusin sa kapaligiran, isa na kadalasang hindi pinapansin sa mga talakayan tungkol sa pagiging berde. At kahit na matapos ang mga baterya, may isa pang issue. Ano ang mangyayari kapag sila ay namatay? Sa kasalukuyan, walang matibay na plano para sa pag-recycle ng mga EV na baterya sa laki. Dahil wala na ako sa Tesla na ito pagkatapos ng araw na ito. Hindi na ako sasakay nito. Mas gusto mong bumalik sa gas? Mas gugustuhin kong bumalik sa gas. Talagang, karamihan sa mga baterya ay may habang buhay na 8 hanggang 15 taon. At pagkatapos nito, nagiging mapanganib na basura ang mga ito. Kung walang wastong sistema ng pag-recycle, maaari tayong humarap sa isang malaking krisis sa basura sa ilang sandali. Malapit na naming ibunyag ang isa pang critical na problema na hahadlang sa pag-ampon ng mga EV. Manatili sa amin. Para sa maraming tao, ang paglipat sa isang dikuryenteng sasakyan ay tungkol sa gastos. At narito ang katotohanan, mahal ang mga EV. Kahit na may mga insentibo ng gobyerno, karamihan sa mga dikuryenteng sasakyan ay mas mahal kaysa sa kanilang mga katapat na pinapagana ng gasolina. Ang average na presyo ng isang EV sa US ay higit sa $50,000, habang ang karaniwang gas-powered na sasakyan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $35,000. Bakit napakamahal ng mga EV? Bumalik ang lahat sa mga baterya. Ito ang pinakamahal na bahagi ng kotse, at sa kakulangan ng lithium at iba pang mga materyales, ang mga presyo ay hindi bababa sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Nag-aalok na ngayon ang mga pamahalaan ng mga kredito sa buwis at mga subsidiyo upang gawing mas abot kaya ang mga EV. Ngunit hanggang kailan ito magtatagal? Kapag nawala na ang mga insentibong ito, maraming tao ang hindi makakabili ng electric car, lalo na sa mga umuunlad na bansa na may mas mababang kita. Ito ay isa pang dahilan kung bakit nag-aalangan ang Toyota tungkol sa isang all-EV na hinaharap. Nagtalo ang kumpanya na ang pagpilit sa mga dikuryenteng sasakyan sa merkado ay maaring mag-iwan ng milyon-milyong walang makatotohanang opsyon. Ngunit sabihin nating nakakabili ka ng EV, ngayon ay kailangan mong singilin ito. Mukhang simple, tama? Well, hindi eksakto. Ang pag-charge ng dekuryenteng sasakyan ay hindi tulad ng pagpuno ng tangke ng gas. Kailangan ng oras. Maaring tumagal ng 8 hanggang 40 oras ang karaniwang charger sa bahay upang ganap na ma-charge ang kotse, depende sa laki ng baterya at pinagmumulan ng kuryente. May mga fast charger, ngunit mahal ang mga ito at hindi gaanong available. At paano ang mga taong walang garahe? Milyon-milyong driver ang pumarada ng kanilang mga sasakyan sa kalye, sa mga apartment complex, or sa mga lugar na walang madaling access sa mga charger. Hindi tulad ng mga gasolinahan, na nasa lahat ng dako, ang mga EV charging network ay nasa kanilang mga unang yugto pa rin. Nangangahulugan ito na maraming mga driver ang maiipit sa paghihintay sa mahabang pila sa mga pampublikong istasyon ng pagsingil, lalo na sa mga lungsod kung saan ang pribadong pagsingil ay hindi isang opsyon. At tandaan, habang mas maraming tao ang lumipat sa mga EV, lalala lang ang demand sa pagsingil. Sa kasalukuyan, ang US,
ay may humigit kumulang 160,000 pampublikong charger. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na kailangan namin ng hindi bababa sa 10 beses sa bilang na iyon upang suportahan ang isang ganap na electric fleet. Ang pagtatayo ng infrastruktura na iyon ay mangangailangan ng oras, pera, at suporta ng gobyerno. Sa lahat ng mga hamon na ito, naniniwala ang Toyota na ang pagtaya sa lahat ng bagay sa mga dikuryenteng sasakyan ay mapanganib. Hindi sinasabi ng kumpanya na masama ang mga EV. Sinasabi lang na hindi lang sila ang solusyon. Naniniwala ang Toyota na ang pagsasama-sama ng iba't ibang mga teknolohiya ay mas mahusay kaysa sa pagpilit ng kumpletong paglipat sa mga EV. Lahat ng sasakyan namin, parehong Toyota at Lexus. At sabi ko, tama sila. Nangangahulugan iyon ng pagpapabuti ng mga hybrid, pagsisiyasat ng mga alternatibong gasolina, at pagbuo ng mga bagong disenyo ng makina na nagpapababa ng mga emission nang hindi inaalis ang mga traditional na makina. Siyempre, hindi lahat ay sumasang-ayon sa discarding ito. Maraming mga automaker ang naniniwala na ang mga EV ay ang hinaharap, anuman ang mga hamon. Gayunpaman, tulad ng nakikita ng Toyota, napakaraming problema ang kailangan pang lutasin bago tayo maging ganap na kuryente. Dinadala tayo nito sa alternatibo ng Toyota, isang teknolohiyang pinaniniwalaan nitong maaaring ganap na baguhin ang laro. Upang maunawaan ang pananaw ng Toyota, dapat nating tingnan ang isang bagay na tahimik na umuunlad sa background sa loob ng maraming taon. Mga panloob na combustion engine na pinapagana ng hydrogen. Ito kaya ang tapat na sagot sa malinis na transportation. Mukhang ganun ang iniisip ng Toyota, at yun mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. Patuloy na manood. Mga panloob na combustion engine na pinapagana ng hydrogen. Habang ibinubuhos ng ibang mga kumpanya ng kotse ang lahat sa mga EV, ang Toyota ay sumusulong gamit ang isang hydrogen-powered internal combustion engine. Hindi ito isang eksperimento. Seryoso ang Toyota tungkol sa hydrogen at naniniwala na ang teknolohiyang ito ay maaaring ganap na alisin ang pangangailangan para sa ganap na mga dekuryenteng sasakyan. Ang ideya ay mukhang napakaganda para maging totoo. Malinis na enerhiya, mabilis na pag-refueling, at ang parehong mahusay na pagganap na gusto ng mga tao sa traditional na mga kotse. Ngunit hydrogen ba ang game changer na sinasabi ng Toyota? At higit sa lahat, maaari ba itong makipagkompetensya sa mga EV? Nakagawa na ang Toyota ng gumaganang prototype ng hydrogen combustion cars, kabilang ang Corolla Cross H2 concept at isang hydrogen-powered GR Yaris. Gumagamit ang mga sasakyang ito ng mga binagong bersyon ng umiiral na mga makina ng gasolina ng Toyota. Ngunit sa halip na tumakbo sa likidong gasolina, tumatakbo ang mga ito sa nakakompress na hydrogen. Iba ang pagkasunog ng hydrogen kaysa sa gasolina. Mas mabilis itong nag-aapoy, nasusunog ng mas mainit at naglalabas ng kaunting mga byproduct sa kapaligiran. Ang Toyota ay kailangang gumawa ng mga makabuluhang pagsasaayos upang gumana ang hydrogen. Pinatibay nito ang mga piston, valve, at cylinder head upang mahawakan ang mas mataas na temperatura ng pagkasunog. Ngunit hindi lang iyon. Kinailangan ding i-rework ng mga inhinyero ng Toyota ang fuel system dahil ang hydrogen ay isang gas, hindi isang likido. At inayos nila ang ignition system upang matiyak na ang mga pagsabog sa loob ng makina ay nangyari ng may perpektong timing. Ang pinagmumulan ng kumpanya ay nagsiwalat na ang mga pagbabagong ito ay hindi madali. Gumawa kami ng malaking puhunan para hindi lang magtayo ng mas magagandang sasakyan. Ngunit naisip sila ng Toyota at ngayon ay mayroon na silang mga hydrogen combustion car na gumagana. Pinapanatili ng teknolohiyang ito ang lahat ng gusto ng mga tao tungkol sa mga kotseng pinapagana ng gas, kabilang ang mabilis na pag-refueling, malakas na acceleration, at familiar na karanasan sa pagmamaneho, lahat ng walang carbon emissions. Malaking bagay iyon dahil ang isa sa pinakamalaking batikos sa mga dikuryenteng sasakyan ay hindi sila pareho ng nararamdaman. Ang instant torque sa isang EV ay kahanga-hanga, ngunit maraming mga driver ang nakakaligtaan ng tunog, ang mechanical na tugon, at ang raw na pagganap ng isang traditional na makina. Ang hydrogen combustion ay nagpapanatili na buhay. Ang isa pang pangunahing bentahe ay ang bilis ng refueling. Nabanggit namin kanina na kailangan ng oras para mag-charge ng mga electric car. Kahit na ang pinakamabilis na charger ay nangangailangan ng 30 minuto o higit pa. At ang pag-charge sa bahay ay maaring tumagal ng hanggang 40 oras. Sa mga hydrogen car, ang kailangan mo lang ay isang mabilis na paghinto sa isang hydrogen pump. At sa loob ng 90 segundo hanggang 5 minuto, puno na ang tangke, walang paghihintay. Walang pagpaplano ng iyong araw sa isang charger. Mag-fuel up ka na lang. Ang mga dikuryenteng sasakyan ay may malaking alalahanin din. Saklaw ng pagkabalisa. Ang pag-alala na maubusan ng baterya bago makarating sa isang istasyon ng pagsingil ay tumpak. At ang mahabang paglalakbay sa kalsada ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano.
Ang mga hydrogen car ay walang ganitong problema. Hangga ito ay may hanay na katulad ng mga sasakyang pang-gasolina, ibig sabihin ay makakapagmaneho ka ng daan-daang milya nang hindi nababahala kung saan sisingilin. Ang iyong makikita ay magbabago sa lahat ng sa tingin mo ay alam mo tungkol sa mga dikuryenteng sasakyan. Alam mo ba na ang kanilang pagganap ay umuulit ng husto sa ilalim ng matinding panahon? Oo, tama ang narinig mo. Ang malamig na temperature ay nakakaubos ng mga baterya ng EV, kung minsan ay nababawasan ang saklaw ng mga ito ng halos kalahati. Ang mainit na temperature ay maaring magdulot ng mga issues sa sobrang pag-init. Ang hydrogen, sa kabilang banda, ay nananatiling matatag sa matinding lamig at init. Ibig sabihin, ang pagganap ay hindi apektado ng panahon. Paano ang bigat ng baterya? Ang mga dikuryenteng sasakyan ay mas mabigat kaysa sa mga gasolinahan dahil sa kanilang napakalaking lithium-ion na baterya. Ang mas maraming timbang ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya ang kailangan upang ilipat ang kotse na nagpapababa ng kahusayan. Ang mga hydrogen combustion engine ay hindi nangangailangan ng mga higanteng baterya na ginagawang mas magaan at mas mahusay ang mga ito. Ang pagkakaiba sa timbang na ito ay nakakaapekto rin sa dinamika ng pagmamaneho. Iba ang paghawak ng mabigat na EV kaysa sa magaan na kotseng pinapagana ng gas. At mas gusto ng ilang driver ang pakiramdam ng traditional na internal combustion engine. Ngunit pagkatapos, ang katotohanan ay na para sa lahat ng mga pakinabang nito, ang hydrogen combustion ay nahaharap pa rin sa ilang mga hadlang. Ang pinakamalaking issue ay infrastructure. Walang sapat na hydrogen fueling station para gawing practical ang mga kotseng ito para sa lahat. Mula sa pananaw ng pagmamanupaktura, mali iyon. Sa tingin ko ito ay dapat na may kinalaman sa software. Sa US, karamihan sa mga istasyon ng hydrogen ay nasa California. Ang Europa ay may higit pa, ngunit kahit doon, ang kakayahang magamit ay limitado. Kung walang sapat na mga istasyon ng paglalagay ng gasolina, ang mga sasakyang hydrogen ay hindi maaring makipagkompetensya sa kaginhawahan ng gasolina o kahit na mga network ng pag-charge ng EV. Alam ito ng Toyota at nakikipagtulungan sa mga gobyerno at pribadong kumpanya upang palawakin ang infrastruktura ng hydrogen. Ngunit ang pagbuo ng sapat na mga istasyon upang suportahan ang malawakang pag-aampon ay nangangailangan ng oras at pera. Ito ang dahilan kung bakit nanguna ang mga EV. Ang mga station ng pag-charge ay mas madaling i-install kaysa sa mga station ng hydrogen refueling. Ang isa pang hamon ay ang sistema ng production ng hydrogen. Karamihan sa hydrogen ay nagmumula sa natural na gas na lumilikha pa rin ng mga carbon emissions. Itinutulak ng Toyota ang birding hydrogen na ginawa mula sa mga nababagong mapagkukunan tulad ng hangin at solar. Ngunit ang pagpapalaki ng production ay isang mabagal na proseso. Hanggang sa malawak na magagamit ang birding hydrogen, ang mga benepisyong pangkapaligiran ng mga sasakyang hydrogen ay hindi ganap na maisa sa katuparan. Sa kabila ng mga problemang ito, naniniwala ang Toyota na may hinaharap ang hydrogen combustion. Hindi tulad ng maraming automaker na itinaya ang lahat sa mga EV na pinapagana ng baterya. Nakikita ng Toyota ang isang mundo kung saan maraming malinis na solusyon sa enerhiya ang umiiral ng magkasama sa halip na isang hinaharap kung saan tumatakbo ang lahat sa mga baterya. Nakikita rin ng Toyota ang hydrogen combustion bilang isang paraan upang mapanatiling buhay ang traditional na mekanika at mga repair shop. Ang mga dikuryenteng sasakyan ay nangangailangan ng espesyal na kaalaman upang ayusin. Nangangahulugan ito na ang mga independenteng repair shop ay maaring magpumiglas upang mabuhay sa isang buong electric na mundo. Ang mga hydrogen combustion engine, gayunpaman, ay mechanical pa rin, kaya maaari mong dalhin ang mga ito sa parehong pasilidad sa pagkukumpuni at pagpapanatili katulad ng mga makina ng gasolina. Pinipigilan nito ang industriya ng pag-aayos ng sasakyan na ganap na mapalitan ng mga mahal at dalubhasang EV service center. Ang idea ng pagpapalit ng hydrogen sa mga EV ay maaring mukhang malayo. Kailangan mong ibaba ang iyong bintana at sabihin sa kanila na narito talaga ito. Ngunit ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro. Ang tunay na tanong ay kung ang hydrogen ay makakataas ng sapat na mabilis upang hamunin ang pangingibabaw ng EV. Sa gayud, ang EV market ay umusbong na may bilyon-bilyong dolyar na namuhunan sa teknolohiya ng baterya at mga network ng pag-charge. Ang hydrogen ay nasa mga unang yugto pa rin at mangangailangan ng malaking pamumuhunan upang gawin itong isang tunay na mabubuhay na alternatibo. Ngunit ang Toyota ay hindi lamang umaasa sa hydrogen lamang. Meron itong isa pang diskarte sa paglalaro. Isa na pinagsasama ang electric power sa mga traditional na makina sa paraang may katuturan para sa kasalukuyan, hindi lamang sa hinaharap. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na tagapamagitan, mga hybrid at mixed engine na solusyon na nag-aalok ng pinakamahusay sa parehong mundo. At iyon mismo ang ipapakita namin sa iyo. Hydrogen laban sa electric engine. Aminin natin, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis na lumalaki ang mga dekuryenteng sasakyan ay ang kaginhawaan ng pagsingil. Nakikita mo,
Ang station ng pag-refueling ng hydrogen ay mas mahirap itayo dahil nangangailangan sila ng espesyal na kagamitan at mga sistema ng imbakan na may mataas na presyon. Sa kabilang banda, maaari kang mag-install ng mga EV charger halos kahit saan, sa mga bahay, parking lot, gasolinahan, at maging sa mga parking spot ng grocery store. Ang mga gobyerno at pribadong kumpanya ay namumuhunan ng bilyon-bilyon sa pagpapalawak ng mga network ng EV charging. Mayroon ng higit sa 160,000 pampublikong estasyon ng pagsingil sa US lamang na mabilis na lumalaki. Sa kaibahan, mayroon lamang mga 60 hydrogen refueling stations. Kung nagmamay-ari ka ng di-kuryenteng sasakyan, maaari mo itong singilin magdamag sa iyong garahe. Pindutin ang start button dito. Diyos ko, kung wala kang charger sa bahay, malamang na may malapit na pampubliko. Sa mga hydrogen na kotse, ito ay isang ganap na naiibang kwento. Imposible ang pagmamay-ari ng hydrogen car kung hindi ka nakatira malapit sa hydrogen station. Hindi ka makakapag-refuel sa bahay. Kahit na sa mga lungsod kung saan umiiral ang mga istasyon ng hydrogen, kakaunti ang mga ito at malayo. Kalimutan ang tungkol sa presyo para sa isang minuto. Pag-usapan natin ang tungkol sa pag-install. Ang pagpapalawak ng mga EV charging network ay mas madali kaysa sa pagbuo ng mga hydrogen station. Maaring mag-install ng basic level 2 EV charger sa isang bahay sa halagang ilang daang dolyar. Ang pag-istasyon ng may bilis na pagsingil tulad ng mga supercharger ng Tesla ay mas mahal, ngunit medyo simple pa rin ang pag-setup. Ang station ng hydrogen, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng mamahaling kagamitan. Ayon sa mga eksperto sa enerhiya, ang hydrogen ay dapat na nakaimbak sa napakataas na presyon o sa napakababang temperatura upang manatili sa likidong anyo. Ang mga estasyong ito ay nangangailangan ng mga espesyal na hakbang sa kaligtasan, reinforced tank, at patuloy na pagsubaybay upang maiwasan ang mga pagtagas o pagsabog. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga estasyon ng hydrogen ngayon. Ang pagtatayo ng isa ay maaring nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Dahil kakaunti ang mga sasakyang hydrogen sa kalsada ngayon, nakikita ng mga mamumuhunan na hindi na kailangang mag-aksaya ng kanilang mga pondo sa mga estasyon ng hydrogen pump. Nakikipagtulungan ang Toyota sa mga gobyerno at kumpanya ng enerhiya upang palawakin ang infrastruktura ng hydrogen, ngunit mabagal ang pagunlad. Hindi lang iyon, ang mga bansang tulad ng Japan, Germany, at South Korea ay nagtatayo ng higit pang mga estasyon ng hydrogen, ngunit ang hydrogen refueling ay nananatiling hindi maabot sa karamihan ng mga bahagi ng mundo. Kahit na ang mga estasyon ng hydrogen ay itinayo sa lahat ng dako, ang hydrogen fuel ay mahal pa rin. Sa ngayon, nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $12 kada kilo. Ngayon isipin ito, ang isang karaniwang sasakyang pinapagana ng hydrogen ay nangangailangan ng 5 hanggang 6 na kilo upang mapuno. Nangangahulugan iyon na ang isang buong tangke ay maaring nagkakahalaga ng $60 hanggang $80 na hindi gaanong naiiba sa gasolina. Ngunit ang fit ay mas mahal kaysa sa pagsingil ng EV. Ang kuryente ay mas mura kung ihahambing. Ang ganap na pag-charge ng isang EV na baterya sa bahay ay maaring nagkakahalaga ng kasing liit ng $5 hanggang $15 depende sa lokal na mga rate ng kuryente. Kahit na sa mga pampublikong fast charger, ang gastos ay mas mababa pa rin kaysa sa pagpuno ng hydrogen. Kaya ang mga presyo ng gasolina ay dapat bumaba ng malaki para magtagumpay ang mga sasakyang hydrogen. Nangangahulugan iyon na gumawa ng hydrogen na mas mura na nagdadala sa amin sa isa pang issue. Paano ginawa ang hydrogen? Kung sa tingin mo ang hydrogen ay isang malinis na gasolina, kung ano ang iyong makikita ay magugulat sa iyo. Ipinapalagay ng karamihan sa mga tao na ang hydrogen ay isang malinis na gasolina. Ngunit ang katotohanan ay ang karamihan sa hydrogen ngayon ay ginawa gamit ang natural na gas. Ang problema ay ang carbon ay inilabas sa atmosfera sa panahon ng prosesong ito. Gayunpaman, may isa pang uri ng hydrogen na kilala bilang burning hydrogen. Ang Toyota at iba pang mga kumpanya ay nagsusulong para sa burning hydrogen na gumagamit ng renewable energy sources tulad ng hangin at solar power. Ngunit sa ngayon, ang burning hydrogen ay mahal at mahirap gawin sa laki. Hanggang sa maging mas malinis at mas mura ang production ng hydrogen, ang mga benepisyo sa kapaligiran ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay hindi kasing cool na dapat. Kahit nalutasin ng Toyota ang lahat ng mga problemang ito, bumuo ng mas maraming istasyon ng hydrogen, baba ng mga gastos sa gasolina, at linisin ang production ng hydrogen, mayroon pa ring makabuluhang tanong. Gusto ba ng mga tao ang mga kotse ng hydrogen? Karamihan sa mga driver ngayon ay alam ang tungkol sa mga EV. Nakita nila ang mga Tesla sa kalsada, naririnig ang tungkol sa mga insentibo ng gobyerno, at nauunawaan ang pangunahing ideya ng pagsaksak ng kotse. Ngunit ang hydrogen, para sa maraming tao, ito ay isang kakaibang teknolohiya pa rin. Dapat nating kumbinsihin ang mga tao na lumipat sa hydrogen sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, pagbuo ng tiwala, at pagpapatunay na ang mga sasakyang hydrogen ay kasing maasahan at maginhawa gaya ng mga EV.
hindi iyon mangyayari magdamag. Hindi nag-iisa ang Toyota dito, pag-akit ng mga sasakyan para magmaneho, at iyon ang isang bagay na palaging pinaghihirapan ng Toyota hybrid system. Ang iba pang mga automaker, kumpanya ng enerhiya, at maging ang mga pamahalaan ay nag-iimbestiga sa malawakang paggamit ng hydrogen. Kung magkatotoo ang pananaw ng Toyota para sa hydrogen, maaari nitong muling hubugin ang industriya ng sasakyan nang hindi inaasahan. Nabanggit namin kanina na ang Toyota ay hindi humihinto sa hydrogen lamang. Ang kumpanya ay may isa pang diskarte na pinagsasama ang maraming pinagmumulan ng kuryente sa isang practical na solusyon. Suriin nating mabuti ang konsepto ng Toyota Hybrid. Ang dahilan ay, itong Prius ay hindi pupunta sa United Kingdom. Toyota Hybrid Engine Tech. Ang hybrid na teknolohiya ng Toyota ay hindi bago, ngunit isa pa rin sa pinakamalaking lakas ng kumpanya. Kunin ang Prius, halimbawa. Binago nito ang laro noong inilunsad ito noong 1997 at pagkalipas ng 2 dekada, ang mga hybrid ay patuloy pa rin. Habang ang ibang mga kumpanya ay lumalayo sa mga hybrid at nakatuon lamang sa mga baterya EV, ang Toyota ay nagdodouble. Naniniwala ito na ang mga hybrid ay isang kinakailangang pangmatagalang solusyon para sa milyon-milyong mga driver. Ang T-App, pagkatapos ay tingnan ang hybrid coaching feature na tutulong sa iyo sa iyong paglalakbay sa mahusay na pagmamaneho. At sa tingin namin ay may magandang dahilan para dito. Tandaan na hindi kailangan ng mga hybrid na singilin ang infrastruktura. Hindi nila hinihiling sa mga tao na baguhin ang kanilang mga gawi sa pagmamaneho. Gumagamit sila ng mas kaunting gasolina kaysa sa mga tradisyonal na kotse, ngunit hindi iniiwan ang mga driver na nag-aalala tungkol sa mga estasyon ng pagsingil, buhay ng baterya, o mga gastos sa kuryente. Sa madaling salita, nagbibigay sila ng mga benepisyo sa totoong mundo nang walang sakit sa ulo ng kumpletong pagpapakuryente. Kung sa tingin mo ay kulang ideya ng hybrid, paano naman ang mga plug-in hybrids? Mayroon silang kapasidad para sa parehong maikling electric-only na pagmamaneho at isang gas engine para sa mas mahabang biyahe. Nagbibigay ito sa mga driver ng pinakamahusay sa parehong mundo. Electric power para sa mga lungsod na nagmamaneho ng gasolina para sa mas mahabang distansya. Sa mga bansa kung saan ang mga grid ng kuryente ay hindi matatag, ang hybrid at plug-in na hybrid ay ang pinakamahusay na posibleng option. Binabawasan nila ang mga emission nang hindi ginagawang mahirap ang pagmamay-ari ng sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit ang Toyota ay namumuhunan pa rin ng malaki sa hybrid na teknolohiya. Habang hinahabol ng industriya ang ganap na mga dekuryenteng sasakyan, nakikita ng Toyota ang isang katotohanan kung saan maraming tao ang hindi handang gawin iyon. Hayaan akong ipakilala sa iyo ang plug-in hybrid o PHEV. Pinupuno ng mga hybrid ang puwang na iyon. Malapit na naming ibunyag ang isang bagay na hindi gaanong napapansin. Manatili sa amin. Nakukuha ng mga pampasaherong sasakyan ang karamihan sa atensyon, ngunit alam ng Toyota na ang pinakamalaking hamon sa transportation ay hindi lamang tungkol sa pang-araw-araw na pag-commute. Ito ay tungkol sa mga truck, bus, at mga sasakyang pang-industriya. Ang sasakyan na nagpapalakas ng ekonomiya at nagpapanatiling tumatakbo ang mga supply chain. May mga truck na pinapagana ng baterya, ngunit may mga limitation ang mga ito. Ayon sa mga eksperto sa industriya, tumatagal sila ng ilang oras upang mag-charge, nangangailangan sila ng napakalaking battery pack na nagdaragdag ng timbang, at hindi sila makakapaglakbay ng malalayong distansya. Ito ay kung saan ang hydrogen ay may pinakamalaking potential. Ang Toyota ay hindi lamang gumagawa ng mga hydrogen combustion engine para sa mga regular na kotse, ngunit namumuhunan din sa mga hydrogen fuel cell para sa mga heavy-duty na sasakyan. Hindi tulad ng mga di-baterya na truck, ang mga truck na pinapagana ng hydrogen ay maaring mag-refuel sa loob ng ilang minuto at magkaroon ng hanay na kailangan para sa long-haul na transportation. Ito ay maring isang game changer para sa mga industriya na hindi kayang magbayad ng mahabang oras ng pag-charge o hindi makapagtayo ng napakalaking charging station para sa mga fleet. Sa tingin ko, hindi lang ito mga patalastas sa California at Japan na gumagamit na ng mga IE. Ang teknolohiya ng hydrogen fuel cell ng Toyota ay hindi lamang isang ideya, ito ay isang gumaganang solution. Ngunit muli, isa pang hamon ang infrastruktura. Ngunit sa industriya ng truck, ang station ng hydrogen fueling ay hindi kailangang nasa lahat ng dako. Kailangan lang nilang kasama ang mga pangunahing ruta ng pagpapadala. Ginagawa nitong tunay na alternatibo ang hydrogen para sa long-haul trucking kahit na hindi ito practical para sa bawat may-ari ng kotse. Dito nagiging kawili-wili ang mga bagay. Hindi namin sinasabi na ang mga EV ay hindi magiging malaking bahagi ng hinaharap. Kahit na hindi all-in ang Toyota sa mga dekuryenteng sasakyan, hindi rin ito binabalewala. Ang kumpanya ay naglunsad ng mga battery EV at patuloy na bumubuo ng solid-state na teknolohiya ng baterya na maaring gawing mas mura, mas magaan, at mas matagal ang mga EV sa hinaharap. Ang issue ng Toyota ay hindi sa mga EV mismo. Ito ay may idea na ang buong mundo ay maaring lumipat sa mga EV sa magdamag.
Ang ilan ay pipili ng mga bateryang EV, ang iba ay pupunta para sa mga hybrid, at ang ilan ay mananatili sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Sa halip na pilitin ang isang solong solution, hinahayaan ng Toyota ang merkado na magpasya. Karamihan sa mga automaker ay tinatrato ang hinaharap na parang isang teknolohiya ang mananalo at lahat ng iba ay mawawala. Ngunit kung susuriin natin ang kasaysayan, bihirang gumana ang teoryang yon. Hindi pinapatay ng gasolina ang diesel. Ang mga eroplano ay hindi pumatay ng mga tren. Hindi pinalitan ng solar energy ang lahat ng iba pang pinagmumulan ng kuryente. Sa halip, magkakasamang nabubuhay ang iba't ibang teknolohiya at nagsisilbi sa iba't ibang pangangailangan. Naniniwala ang Toyota na ganun din ang mangyayari sa mga kotse. Manggibabaw ang mga battery EV sa ilang merkado. Ang hydrogen ay magpapagana sa mga sasakyang pang-industriya. Ang hybrid ay patuloy na maglilingkod sa mga driver na nais ng kahusayan ng walang mga limitation at ang mga bagong teknolohiya ay lilitaw sa paglipas ng panahon. Nag-iisip ka ba tungkol sa pagbili ng hybrid na Toyota na sasakyan? Salamat sa pananatili sa amin. Sa palagay mo ba ang mga sasakyang hydrogen ng Toyota ay maaring mangibabaw sa hinaharap ng industriya ng sasakyan? Ibahagi ang iyong mga opinion sa amin sa section ng mga komento. Kung nasiyahan ka sa video, i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel. Gayon din, i-click ang sumusunod na video sa iyong screen at masisiyahan ka dito.